Sobrang nakakahiya yan. Yung pa naman ang isa sa mga pinaka-advocacy ko, di ba? Tapos may mga balitang ganyan. Nakakahiya yan, nakakahiya sa mga kababayan natin. Sa Senado pa, kapal naman nila. Nagulat si Senador Vicente Tito Sotto III nang marinig ang balita na ilang empleyado umano ng Senado ang nakaamoy ng marijuana sa loob ng kanilang tanggapan. Aniya, ngayon lang nagkaroon ng ganitong issue. Paliwanag ng Senador, noong panahon niya bilang Senate President, laging may random drug testing ang mga empleyado. Magandaan niya ang ganoong hakbang dahil napipilitang umiwas ang isang individual sa paggamit ng pinagbabawal na droga. If I'm not mistaken, at least once a week. Hindi naman lahat eh. Pili-pili lang. Itong office na ito ngayon. Bukas, isa sa ganitong office. Tapos sa isang office ito. Remember, meron tayong tinanggal na abogado ayaw magpa-drug test. Bunsod ng issue, itinutulak ni Senador Tito Sotto ang pagsasagawa ng random drug testing. Ito ay upang masiguruan niya na walang gumagamit ng illegal na droga sa institusyon, makapag-ingat ang mga empleyado, at makita ng publiko na nag-iingat ang Senado. I'm informing the media right now na dapat gawin ng yan. The call is to the Senate leadership na ibalik nila yung dati kong order dyan na random drug testing. Sinegundahan naman ang mungkahing ito ng ilang senador. Kabilang na dito si Senator Ronald Bato de la Rosa na chairperson ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs. Sa isang text message, sinabi nito na magandang hakbang ang pagkakaroon ng regular na random drug testing upang matiyak na mayroon silang drug-free workplace. Sinuportahan din ni Senate Majority Leader Joel Villanueva ang panawagang ito para sa lahat ng mga opisyal at staff ng Senado. Bukas rin si Villanueva na sumailalim sa anumang uri ng drug testing na mahalaga hindi lang anya para sa kanilang mga senador, kundi sa lahat ng mga civil servant na manguna bilang ehemplo. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.